Bilang pelikula, inaanyayahan ko ang bawat isa na tumayo para sa isang panalangin na pangukuhan ni Pastor Ross Lisi. Ikaw nang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa Diyos, sumayagda ang lahat ng napabuti at kapuri-puri. Nagpapasalamat kami sa araw nito. Nakaulat sa magandang balita na kami ay napasakop sa pinuno ng pamahalaan. Sirabi rin ng banal na kasulatan na ikaw ang Diyos ang nagtatag at ng pamahalaan ng mundo. Aming Diyos, ikaw ang nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay. Bigyan mo kami ng mamayan ng Rizal ng lakas at buong pagtitiwala sa amin na minamahal, General at tagapangulo ng Rizal, si Gobernador Nina Inares. Bigyan mo siya ng nawa ng karunungan at galing para mamuno sa amin, bilang mong alaga, pagtubayan at bigyan palagi si Gobernador Nina ng gulo at kagalingan ng pagkaling sa kanan ng Espiritu. Bigyan siya ng taas sa isip para siya ay sumasalamin sa iyo sa kanyang mga desisyon at aksyon. May your hand of grace and wisdom be upon us all upon her and her administration during your term in office. Thank you for hearing and so answering our prayers, for we ask it all in Jesus' name. Amen.
Maraming salamat po. Maraming na po po. Sa pagkakataong ito, ating po kinikilala ang mga panauhin sa palatuntunan ngayong gabi. Ang ating punong dalawin, Kagalang-galang Mila Gracie A. Inaras. Ang pangalawang punong dalawin, Kagalang-galang Renato H. Samuel Aquino. Ang mga kasabi ng Perkins sa kanyang panlalawigan mula sa unang distrito. Kagalang-galang Joan D. Salisi. Kagalang-galang Rosemary D. Gover. Kagalang-galang Fernando R. Capitang Ang mga katawan para sa ito, Distrito ng Rizal. Ricardo S. Fernandez. Kagalang Hector N. Gomez. Mula sa Tatlong Distrito ng Rizal. Kagalang John Patrick N. Bautista. Mula sa Ika-apat, Distrito ng Rizal. Kagalang Rodel C. Anuso. Mula sa unang distrito ng Luzon ng Antipolo, Kagalang Roberto Andres R. Polo Jr. Mula sa dalawang distrito ng Luzon ng Antipolo, Kagalang Galito O. Benitez. Maraming tulungin kasama natin ng ating mga Central Board members, ang Pangulo ng Provincial Head of City and Municipal Councilors, Kagalang Lito M. Abore. Ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay ng Rizal, Kagalang Edu R. Aquino. Ang Pangulo ng Federasyon ng Sangguniang Kabataan ng Rizal, Kagalang P. R. Hamid. At ang pinatawaran ng indigenous people sa aming lalawigan, Kagalang Adolfo Gadlamosa. Iilalagay po natin ang mga nikawa ng aming lalawigan sa mababang kapulungan. Kagalang-galang Michael John R. Wright ng unang distrito ng Rizal. Kagalang-galang Emilio P. Alvarado III ng ikalawang distrito. Kagalang-galang Jose Arturo S. Garcia Jr. mula sa ikatlong distrito. Kagalang-galang Roberto D. Puno mula sa unang distrito ng Antipolo. At mula sa ikalawang distrito ng lungsod ng Antipolo, Kagalang-galang Romeo M. Ako. Kasama dito natin ngayong gabi ang punong lungsod at mga punong bayan sa ating lalawigan. Kagalang-galang Casimiro A. Inares III ng lungsod ng Antipolo. Kagalang-galang Jeremy Ibarlo ng bayan ng Angol. Kagalang-galang Wilfredo C. Robles ng bayan ng Baras. Kagalang-galang Cesar M. Linares ng bayan ng Pinangon. Kagalang-galang Bernardo P. Samuel Jr. ng bayan ng Canton. Kagalang-galang Ronnie S. Evangelista ng bayan ng Montalban.
Kagalang-galang Sydney B. Sorrello ng bayan ng Mon. Kagalang-galang Dan D. Masinsin ng bayan ng Pililla. Kagalang-galang Bartolome E. Rivera Jr. ng bayan ng San Mateo. Kagalang-galang Rafael A. Tambaco ng bayan ng Tanay. Kagalang-galang Alan Martin Estilio ng bayan ng Taytay. Kagalang-galang Rodel E. de la Cruz ng bayan ng Teresa. Aking itong kasama ang mga naging pundasyon ng pagbubuno sa ating kalamigan ng Rizal. Kagalang-galang Casimiro Ito Eric Ibaras Jr. Kagalang-galang Rebecca Lee A. Inares. Kasama ang tulad ng MMDA Undersecretary at former Vice Governor Kagalang-galang Cristo S. San Juan Jr. Ang aming former governor, Ricardo Natividad. Former board members, Virgilio Esquerra. Former board member, Terry Del Rosario. Former board member, Edwin Francisco. Former board member Arturo Sica. Former board member Arnel Camacho. Former board member Ronald Barcena. Former board member Carmelo Santa Isabel. Former board member Enrico Guzman. Former board member Godofredo Valera. And former board member Judge Joel Buelos. Pagbati ko at pagkilala sa ating mga bagong halal na opisyal, ang mga newly elected members ng Sangguniang Palalawigan ng Rizal, Vice Governor Kagalang-galang Josefina G. Gatlabayan. Ang ating mga bagong halal na Sangguniang Palalawigan members mula sa unang distrito ng Palalawigan at Rizal, Kagalang-galang Anthony Jesus S. Alangco. Kagalang-galang Philip Jason J. Cruz. Kagalang-galang Maria Charisse K. S. Tiagan Pondo. Kagalang-galang Patnubay D. Chamson. Ang bagong halal na board member mula sa dalawang distrito, Kagalang-galang Renato H. San Juan Jr. Ang bagong halal na board member mula sa ika-apat na distrito, Kagalang-galang Rafael Rubrenda P. Alison. At ang bagong halal na board member mula sa unang distrito ng Antipolo, Kagalang-galang Renato Nicolas R. Pudo. Inilalagay po natin ang mga bagong halal na kinawang ng ating lalawigan sa pagkakapunan para sa unang distrito ng Rizal. Congresswoman Elect Kagalang-galang Rebecca Maria Alcantara Hinares. Congresswoman Elect para sa ika-apat na distrito, Kagalang-galang Dennis L. Hernandez. At Congressman-elect para sa unang distrito ng Antipolo, Kagalang-galang Ronaldo B. Pugo. Pagpapagod at pagkilala nito sa mga bagong halal na bayan sa ating kalaligan. Mayor-elect Kagalang-galang Gerardo V. Calderon, bayan ng Amon. Mayor-elect Kagalang-galang Maria Edwina Cecil R. Inares ng bayan ng Binangonan. Mayor-elect Kagalang-galang John Wilkie P. Nieto ng bayan ng Kalitan. Mayor-elect Kagalang-galang Mami V. Anyaco ng bayan ng Halahan.
Mayor-elect Kadalimbalan John V. Masinsing ng Bayan ng Pilipinas. At Mayor-elect Kadalimbalan Rex Manuel C. Tambaco ng Bayan ng Tanan. Kasama ng namin ngayong gabi at kinikilala sina Congressman Roman Romulo ng Pasig City. Mayor John Rinaldo Champo ng Cabocas City. Justice Consuelo Pinada Santiago. At Justice Mary Josephine D. Lazaro. At sa lahat po ng pamilya, mga kaibigan at mga kapila, pagdagang bisita, pagbabati ko sa inyong lahat. Muli ko ay palakpakan natin ang ating mga panahon ngayong gabi. At sa pagkakataong ito, ating masasaksihan ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong kanal na tinukol ng lungsod at mga bayan mula sa una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na distrito ng Dalawigan ng Quezon. Sa pamumuno ng ating tagapangumpa, ang ating pamumuno Kagalindanan, Kasubido A. Ilaras III, punong lungsod ng Antipolo. Tinatawag po ang manunumpa Kagalindanan Gerardo V. Calderon, punong bayan ng Angon. Kagalindanan Wilfredo C. Lopez, punong bayan ng Baras. Kagalindanan Pamilya Elvira Cesar Cardenas, punong bayan ng Pinamon. Kagalindanan John A. T. Prieto, punong bayan ng Cainta. Kagalindanan Bernardo T. Samuel Jr., punong bayan ng Tarduan. At kagalindanan Juan B. Aliago, punong bayan ng Bayan ng Halaman. Itaas ang hingkang pangalan at sunod sa aking panunumpa sa katungkulan. Ako si nanahalal sa katungkulan bilang punong bayan ng ay kaibig na nanunumpa natutuparin ko ang buong puksay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyan tungkulan at ng mga pagpapagkaraan ko ay kapatid sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at pagkakalungkot ang sariling batas ng Pilipinas na yung pananalig at tatanima ko dito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kusang legal, ang mga dekretong pinagkilan ng mga sadyang pinagdang ng pangilihan, kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations.
inaanyayahan po muli ang ating Deputy Governor Mila Richie A. Pilares na magsilbi bilang tagapaglupa sa ating mga punong bayan. Kagalang-galang Ronnie S. Evangelista, punong bayan ng Montalba. Kagalang-galang Sidney B. Soriano, ng bayan ng Mono. Kagalang-galang John B. Masisi, ng bayan ng Lapili. Kagalang-galang Bartolome E. Rivera, punong bayan ng San Mateo. Kagalang-galang Rex Morales, ng bayan ng Tanan. Kagalang-galang Alan Martin S. Leon, punong bayan ng Taytay. Kagalang-galang Rodel E. de la Cruz, ng bayan ng Teresa. Pananumpa sa pagkukulan, pagkitaas sa pinagkaan ng kamay at sumunod sa akin. Ako si nakilala sa pagkukulan bilang bayan ng ay hindi na nilumpa. Natupad ito ng pumumusay at katapatan sa bot ng aking kakayahan. Ako ang hindi na nakakita sa bilang pagkukulan at ang mga iba pa ang pagkaraan nito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking tatagpuan ang bot ang sa kanilang pagkas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako dito nasusunod ko ang mga batas, mga kapusang lugar, at mga sikretong pinalikiran ng mga sadyang ng damay kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kung saan babalikan ang kalalagutan ito ng walang pangpasukan o maaaring putis na sinahan ko ako. Congratulations! At bibigyan ko ng pagkakataon ang bawat isa upang makakuha po ng litrato. Maraming salamat po. Muli po ating pong itinapabot sa bawat isa na ating photo ops o picture taking ay may sasagawa po natin sa hulihan ng ating programa. At bibigyan po ng pagkakataon ang bawat isa upang makakuha po ng litrato. Maraming salamat po. Muli ko ang itabagi sa mga bago-balan, punong gusto at punong bayan sa ating mga nalawitan ng design. Maraming salamat. At ngayon, ating natutong saksihan ang pangunumpa sa tungkulin ng mga bagong malay na kasapi ng isang dunyang panlalawigan mula sa una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na distrito ng lalawigan ng Rizal at mula sa una at ikalawang distrito ng lungsod ng Antipolo sa pamumuno na pumuli ng ating buntihing punong lalawigan kagalang-galang Nina Richie A. Pinares. Inaanyayahan ko sa harapan ang mga magsisipalupa, mga kinatawan ng unang distrito ng Rizal, kagalang-galang Anthony Jesus S. Alarco, kagalang-galang Philip Jason J. Cruz, kagalang-galang Maria Chalice S. Lagan Congo, kagalang-galang Patnubay B. Chamson. Tinatawagan din po ang mga bagong madalang kasama ng isang kanyang pandalaligan mula sa ikalawang distrito ng Rizal. Kagalang-galang Renato H. San Juan Jr. at kagalang-galang Ricardo S. Bernardes. Inaanyayahan din po ang tinatawagan ng ikatlong distrito kagalang-galang John Patrick L. Bautista. At mula sa ikaapat na distrito, kagalang-galang Rafael Rodel V. Ayuso. Mga kinatawan ng una
2 distrito ng Antipolo. Kagalang-galang Reynaldo Nicolas R. Puno, kinatawan ng 1 distrito ng Antipolo. Kagalang-galang Danilo O. Leclerc, kinatawan ng 2 distrito ng Antipolo. Panlumas sa pagkukulan, itaas ang inyong kamay at sumunod sa akin. Ako si nanaharal sa pagkukulan bilang miyembro ng Sangguniang Katalogikan sa ay kainting na nanunumpa Tupay ko ng humusay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyan at katululan at ng mga nagpapagkaraan nito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking tataguyod tatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na malalaki at tatalima ko nito na susundin ko ang mga batas, mga kapusang legal at mga dekretong pinahihirap na mga sadyang pinagdamay kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kung saan ang babalikati, ang panlagitang ito nang walang anumang kasubali na makalang Pilipinas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations. Ang ating pagbati sa mga nanumpa. Muli ay ating palakpakan ang mga bagong ng membro ng Sangguniang Pangdalawigan mula sa una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na distrito ng Dalawigan ng Sara. Ngayon naman po ay ating saksihan ang panunumpa sa tungkulin ng bagong halal na pangalawang punong lalawigan na pangungunahan ng ating tagapanumpa at ang ating Butini Governor Kagalang-galang Mia Reggie Hernandez. Panunumpa sa pagkukulan, itaas ang inyong kamay at sumunod sa akin. Ako si Josephine Nagigag Kapayan, na nakiatal sa pagkukulan bilang pangalawang punong lalawigan ng Rizal. Pangalawang punong lalawigan ng Rizal ay daigdinan ng lupa na tutupayin ko ang pumumusay at katapatan sabot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyan katungkulan at ang mga iba pang pagkaraan nito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at pagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na malalalig at tatalima ako nito na susupit ko ang mga batas
susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, at mga dekretong pinahihirap ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kung saan babalitahin ang pananagutan ito ng walang anumang pasubali o aking iniwas. Na sinanawa ako ng Diyos. Congratulations. Hinahayaan ko sa harapan ang mga magsisimalumpa. Nagdala-dala Rebecca Maria Elitinares, unang distrito ng Lalawigan ng Rizal. Nagdala-dala Emilio Pitanguato III, ikalawang distrito ng Lalawigan ng Rizal. Nagdala-dala Jose Arturo S. Garcia Jr., ikatlong distrito ng Lalawigan ng Rizal. Nagdala-dala Dennis L. Hernandez, ika-apat na distrito ng Lalawigan ng Rizal. Hindi ko kaya yung gawin pinakasalam ito. Congressman. Ako si nakikasal sa katungkulan bilang kinatawan ng mapamang kapulungan sa ay kaibig na nanulumpa dito pa rin ko ng buong pusya at katatasan sa abot ng aking kakayahan ang mga tutulin ng aking kasusuyan sa katululan at ng mga iba pang pagkaraan ito. Ay gagawin pa ng Diyos sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking nakagulo ang pagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. At tunay ng nananalig at kalima ako nito. Susundin ko ang mga batas, mga kautusan legal, mga dekretong pinigilan ng mga sadyang pagkan, may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Kung sa kong babalikatin ang pananagutan ito. Ang walang anumang pasubali o kanay niya. Kasi nga nawa ko ng Diyos. Congratulations po! Muli po ay ating palakpakan ng makabagong halal ng mga kinatawan sa mababang kapulungan ng una, ikalawa, ikatlo at ika-apat na distrito. Please raise your right hand and repeat after me. Panunumpa sa katungkulan. Ako si na inahalal sa katungkulan bilang pinagawa ng mababang kapulungan sa sabi ng distrito. Ay kalektibo na nanunumpa. Natutunan ko ng pusay at katapahan sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin ng aking kasalukulang katungkulan at ng mga iba pang pagparaan ito ay gagampanan ko
at ng pag-ibang sa ilalim ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang aking itataguyod at pagkatanggol ang saligang batas ng Pilipinas sa ligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako dito tunay na nangyari at pagkakalima ko dito na susundin ko ang mga batas, susundin ko ang mga batas mga kaulat at legal at mga direktong tinitira ng mga sadyang itinanggal ng kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at pangagitesong tinitira ng mga sadyang tinagdami sa pamilihan ng Pilipinas at kusang kong pagkakati ang panagusap ito na walang anumang pasubali o hangarin ito kasi ang nawa ako. Congratulations. Para naman po magbigay ng kanyang mensahe ng inspirasyon na magpipilit labay at payo sa mga bagong handa na opisyal ng ating lalawigan dahil natin sa kanyang naging karanasan at malalim na kaalaman sa pamumuno. Muli po ay aking palakpakan ang Congressman-elect ng unang distrito ng Luzon ng Antipolo, ang former DILG Secretary na Galangalan, Ronaldo V. Puno. Maraming salamat. Ako po ay nalilingit dahil kung karanasan na binibigay sa akin na salita sa inyo lahat ay parang hindi ako karapat-dapat. Ako ay atang isa sa pinaka-maikling panahon na nagtingkod dito sa ating lalawigan at sa ating tutusod. Dahil ako ay sa maraming taon sa pamahalaan ng Sudan. Pero sa tingin ko, kaya ninais ng iba na makarinig sa akin ngayon ay dahil kasi ito. Alam niyo, ako po ay 50 taon na naglilingkod sa ating pamahalaan. Nung ako ay 25 anos po, ako ay napasok sa Department of Local Government and Community Development. Yun po yung naging Department of Engineering dito sa ating panahon ngayon. Nung ako ay bata pa, ay may tumututot po sa ating kalihim, si Secretary Jose Cogno, na yung taon-taon ang kalihim ng Department of Local Government. Noong mga maagang panahon pa, ako ay napalad na makasama sa mga Secretary Cogno kung siya'y madalas nagpupunta dito sa lalawigan ng isa. Dahil siya po ay natanggap na kaibigan ng ating gobernador na si Governor Isidro Rodriguez. Noong mga panahon na yun, may mga kasakasama rin si Governor Rodriguez at isa sa mga nandun ay isang bata pa noon na mayor ng Pinamunan. Walang iba kundi si Gopito natin ngayon. Kaya bata pa ako nakita ko na si Gopito, hindi niya alam na siyempre ako yung nag-communitor ng mga ating mga local officials. So nalalaman ko na kung sino yung mga may kinabukasan ng ganda. Sa akin madalas sinasabi ni Secretary Ronald ito si Governor Vito, si Mayor Ignacio Soron, ay isa sa mga shining lights, sabi niya may kinabukasan ito Mayor na to, pabantayan natin ito, sabi niya. At yun yung kasalita niya yung talagang nagkakotoo. Nakita naman natin. So, ang plus namin ni Gopito si Mayor Ignacio ay kahiwalay dahil sa nasa pamahalaan pa. Ako'y napalagi sa national. Kaya nakakatuwa ako'y masaya noong maraming taon na pala naibalik din ako dito sa Antipolo at sa lalawigan ng Rizal sa ilalim ng pamumuno ni Governor Vito Linares. Yan yung pala talaga. Actually, siguro hindi marami yung nagkita nung 25 anos sila, nagkita ulit kung si 35 anos na sila sa pareho mga okasyon, sa paglilingkod, sa pagharap sa mga taong pinagpilingkoran nila. Kaya ito yung talagang
doon sa aking kagagahan dito sa ating pagsumpa ngayon. Dahil na ako'y nalagay ulit dito sa grupo ni Robito. Lahat ko lahat naman tayo nandito ngayon. Siguro halos lahat, hindi lahat. Ay nandito dahil sa pagkakita, pagtulong, pagkaluga, at pagsuporta ni Robito. Ako tingin ko, hihira yung nandito, na ayaw dito yung nandito. Ako na rin ang ulan na ito. Dahil, siyempre, kung ako'y nag-umpisa dito sa paglilingkod sa ating kalawigan, ang unang ginawa namin, Mayor Vic Sumulong noon, ay nagpaalam kami dito. Siyempre, ang sabi ni Mayor Vic sa akin noon, kung ikaw'y gusto na matanggap sa lalawigan ng isa, kailangan na puntahan natin si dito at hindi tayo na kailang magtanggap. Pag ginawa namin yun, ako'y napakaswerte dahil ako'y gumawa ng panutuppa ngayon. Ako'y sumumpa sa aking kabatang kapatid, kung Robbie. Ang aking inaasahan na lang yun is makalipas sa 3 taon. Siya naman ang susumpa sa akin. Dahil 3 taon lang po ako dito, yan ang usapan namin ng aking kapatid sa Congressman Robbie. 18 taon si Robbie at ako yung bahay, nagtutulog ng aking natawa. At dahil sila ay nasa silong, ang Governor Linares, Governor Linares, at Mayor Tuto Linares, ay awal ang Diyos ay tumugumpay naman sila sa bawat panahon na sila yung walang sa mga tao at halos hindi sila nagkaroon ng kalaban sa napakatagal na panahon. So isipin natin siguro, kung kayo ay katumpangan yung araw na ito, ito parang isa sa pinakamahalagang araw sa inyong mga buhay bilang tagapaglingkod, di ba? Kahit na parang full term na, ang araw nito ay laging parang pagbabago, parang may bagong pahinga na nakikita. Dahil kumbaga, blako na naman kung anong gagawin natin sa mga darating na 3 taon. So, ano kaya ang mga dapat isipin natin lahat dito sa pag-umpisa natin sa paglilingkod dito sa ating bagong termino? Alam niyo, ito, sabi niyo po ako yung sit down. Pero ang katotohanan niya, ang tingin ko is, kung gusto niyo malaman kung paano tumagal dito sa ating paglilingkod, kung paano tayo tanggapin ang ating mga kababayan, kung paano maging mahalaga yung ating mga araw na ibibigay dito sa ating mga kababayan at sa ating mga adhikain na linalapit sa lahat. Tignan natin kung ano ang nagawa ng mga nagtutumpay dito sa mga ganitong gawain. Alam niyo, sabihin ng tao, dynasty kasi ako, sumumpa ako kay Bob Robbie, yung anak niya, Vice Mayor, yung isang anak niya, Board Member. So, pag nakikita kami sinasabi, dynasty. Alam niyo, itong paniwala ko, ito kasi ang totoo. Yung sinasabi nilang dynasty ay hindi mapag-usapan kung walang totoong servisyo na pinibigay yung pamilya na pinag-uusapan. Yung sa totoo lang, hindi ba rin sana kung may kalaban lagi na tinatalo, mahirap yung 18 taon, walang kalaban. Ibig sabihin, wala nang hinahanap na iba yung ating babae. Sila na lang talaga pinagkakakilumaan sa bawat panahon na sila nabibili ng mamumuno at magsisindi at maglilingkod sa kanila. Yan din ang siguro malaking bagay kung bakit napakahalaga nito ang araw nito. At sasabihin sa inyo, isa akong inilig na tao lagi para iniisip ko yung pamamahala dito sa pamahalaan lokal. Iba yung sa nasyonal, di ba? Hindi naman kayo dito malapit sa napakaraming tao, palipat-lipat, papalit-palit sa nasyonal. Sa lokal, ang pinag-uusapan dyan ang pamilya. Ang pinag-uusapan dyan ang mga kapitbahay. Ang pinag-uusapan dyan ang mga kababataan ninyo. Lahat ng mahalaga sa inyong buhay.
So anong kailangan gawin para mapatuloy yung kanilang pagmamahal sa atin? Ang ating kapitbahay, ang ating mga kababata. Ano kaya ang dapat nilang makita sa atin bilang mga tagapaglingkod ng bayan? Para maniwala sila at hindi wala yung kanilang tiwala sa ating lahat. Ito yung nakita ko kay Gokino dahil, alam niyo, sa lahat ng politika, katulad natin, hindi ba lagi natin iniisip, paano na nagagawa yung ganyan na desisyon na walang umaangat? Paano ka na kasi lahat ng tao na nag-away-away, naglalaban-laban, paglabas nila sa kwarto dahil sa pag-uusap sa kanya, ay nakangiti lahat at parang wala nang gulo, wala nang malungkot, lahat masaya at nagkakaisa lahat. Alam niyo, yan ay isang katangian ng isang namumuno na hindi ordinaryo, hindi baliwalayan. Yan ang isang katangian na nakikita natin kay Gokito. Di ba? Lahat tayo, pag nakausap natin si Gokito, may kailangan tayo. Anong unang tanong sa atin? Anong unang tanong niya sa atin? Unang tanong niya sa atin is, o anong gusto mo mangyari? Anong gusto mo? Sa madaling sabi, ang importante sa kanya, ano yung dinadaling natin? Hindi yung kung anong tingin niya, ibibigay niya sa atin. Lagi ganyan. Siguro kahit na ilang beses ako nakakasama sa mga usapang politika. Kaya ganun lagi ang approach na ginagawa. Siguro may ilang papatuloy na yan. Hindi ba? So, sa tingin ko kung ito yung nagiging ko, ang pinaka-importante is iisipin natin lagi anong pangangailangan kung nasa harap natin. Hindi yung kung anong naisip natin na gusto natin ituloy sa tupad natin sa lahat. Hindi. Ito na mahalaga talaga is malaman natin kung anong nararamdaman nila, anong iisip nila, at tulungan natin sila kung paano makamit yung dapat ng mga tao yun. At siguro, kung gusto nyo tumagal sa paglilingkod, yung mga ganyan na katangian, paano kayo makituro sa tao? Dapat tayo lagi nag-aalala sa kanilang kalagayan. Dapat tayo ay hindi makatulog kung sila ay pinagdamdam. Dapat tayo ay nag-iisip kung paano mapabuti ang kanilang buhay. At ang mahalaga natin paglilingkod, hindi lamang kay ko, kundi pati rin kay Gognini, kay Gognina, kay Mayor Julio Serpe at kay Congressman Mia. No? Ang makikita mo dyan is yung mga ganun na katangian ay makikita na rin natin dito sa ating mga bagong siya. Hindi ba? Ganyan na rin sila na lagi yung nag-iisip, ano kaya yung makakabuti sa mga aking mga kababayan? Ano kaya ang makakaganda? Hindi na masyado iniisip yung sarili ng reputasyon kung ano yung mga mabubuha nila sa posisyon. Dahil lahat sila, alam naman natin siguro ito, ay may ibang maaari gawin sa kanilang mga buhay. Pinili nila mag-take dito, pinili nila pumunta dito, na siyempre alam naman natin hindi ito dahil maging politiko. Pinili nila itong buhay dahil siguro na inipat sa kanila ng kanilang mga magulang yung talagang puspusan na pagmamahal sa kapwa dito sa ating nangaligan sa ating people. At yung pagnanais na makatulong sa pagkanta ng kinabukasan ng lahat. So, kung tayo nag-iisip ng mga darating na pagtutulong, paano kaya ito? Kaya paano magiging makatulugan ng mga darating na pagtutulong? Siguro, kung yung payo ko, dahil 50 taon na kami nandito sa public service, siguro ang unang gagawin na sipin natin yung pagkakailangan ng ating kapwa. Alamin natin kung ano ang mga problema nila, ano yung talagang dinadamdam nila para matutulungan natin at pagawa natin mga solusyon yung mga ganong klaseng problema. Sa ganung pamamaraan, hindi tayo masyadong mag-isip dahil hindi manggagaling sa atin, hindi manggagaling sa utak natin, kung anong gagawin natin sa bayan at saka sa lungsod o sa lalawigan. Manggagaling na rin sa mga tao na pinaglilingkuran natin. O sa malaman natin kung ano pangailangan nila. Ang ating kailangan gawin, ang talino at talino natin ay dapat magpuntas kung paano natin ipagsasama-sama, ipagkaisa lahat ng pangailangan at mga gusto pangyari ng ating mga kababayan sa pinsa sa lalawigan at sa lungsod. Yan ang nakita ko na kumbaga may sa sarili kang tapakinaris, ganun yun. Na
Ang ginagawa nila ay kukunin nila yung dalawang tao, halimbawa, na iba-iba ang mga inisip, iba-iba ang mga pagsiwala, iba-iba yung mga estado sa buhay. At pagsasama nila yun, lalabas sila nila sa programa, sa pamamaraan, kung paano lahat sila ay makapagpigil. Yan ang kung ayan ang magawa ninyo. Siguro makakalalim kayo ng 50 taon sa panuntunan. Katulad dito. Diba? So siguro ang pinakamahalagang magagawa ko ngayon, alam ko, bihira mapag-usapan siguro kung ano yung kalakihan ng naibigay ng ating COVID at saka ng pamilya nila dito sa ating Dalamita at sa Lungsod ng Antipolo. Alam niyo, noong unang panahon bago pagmakasalo, ang lalawigan ng Bisaya ay kasama yung Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque, Mandaluyong, Pasig, lahat, Marikina. So, karamihan ng Talakang Maynila ay kasama sa lalawigan ng Bisaya. Ang nangyari sa pagmakasalo, inalis lahat yung mga yun, at naging mas magiging tubig ay lalawigan ng Bisaya. Yung mayor ang imamay ko sa City. Pero siyempre, yung minsan ay talagang katubusan ng mga bayan na talagang medyo malalaki, matagumpay, at medyo develop na. So, ang naging problema dito sa ating kaligan sa nakaraang 40 anos, 14 na pagkulan, ay kung paano umunlad na ang laki-laki ng iyong lupa, napakaliit ang iyong budget. Yung iyong mga dating kayamanan sa lalawigan ay napunta sa mga ibang lugar. So kung pagkakalan nag-umpisa ulit yung probinsya, kaya yung kahalagahan ng nagawa ng ating gobyerno Pinares at ang mga sumunod sa kanya ay hindi pwede yung pag-itin. Dahil ito ay humarap sa napakalaking pagsusubok. Ito ay humarap sa napakahirap na panahon. At ngayon makikita natin, ang ating kalawigan ay isa sa maganda sa ating bansa. Nagkakaisa yung mga tao dito. Kinaiigitan tayo ng mga aming probinsya dahil dito sa atin, talagang nagkakaisa. Lahat ng mga so, sabi daw, binigay ng inspirasyon, hindi pala ko ba inspirasyon yung mabibigay. Pero pag binigay mo ng payo, bilang isang kaganda na nagtitindo dito sa ating mga. Kaya nagtaguan, makinig tayo sa tao. Hindi natin ko ang pinakilay, mga kailangan at mga abikay at mga pangarap nila. Tingnan natin kung paano natin matutulungan ng isang tutulungan. Pangalawa, sasama ng ating mga tagapagpigod dito. Dito sa ating bulwagan ngayon, siguro, nandito na lahat ng mga maaling tulong sa lalawigan sa syudad. Kayo na, nasa kamay na ninyo ang kinabukasan ng ating bayan, ng ating lungsod, ating mga bayan at mga munisipyo natin. Nasa inyong kamayan. So, napakahalaga ng pagsasama pagtitipon ninyo dito dahil ito patuloy na yung aking mga isip at mga gandami natin sa pagsilbi sa ating bayan. So yun lang, huwag natin mga pagtitipon niya, ay napakahalaga. Alam niyo, sa tulong nito, ang maaalala lang natin, ang talagang magbibigay halaga sa lahat ng gagawin natin sa ating pagtitipon ay yung mga buhay na natulungan natin, yung mga pinabukasan na pinaganda natin. So, sikapin natin na gawin natin yun. At siguro kung magsama-sama tayo na, magiging matagumpay tayo na. So, maraming salamat po. Maraming salamat kayo. Ang gobyerno natin. At makakaasa po kayo na kami nasa likod ninyo, nasa kapit ninyo. Tutulong kami. Hindi kami sa nakampayan ninyo. At tutulungan namin ang inyong buong organisasyon sa pagpabuti ng kabuhayan at buhay ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, President Bobby, sa iyong mensahe ng inspirasyon at payo
po sa ating mga bagong ngalan na opisyal sa ating kalaligan. Muli ako palapakan ang Congressman-elect ng unang distrito ng siyudad ng Antipolo, Tagalagang Leonardo Hico. Nilaman po ay ating hihiging pakilala ang mga naglingkod sa pamahalaang padalawigan ng Rizal sa tatlong magkakasunod na termino. Isang parangal na nagpapakita ng kanilang masigling pagmamahal sa ating dalawigan at dedikasyon sa kanilang buhay paglilingkod sa mga mamamayan ng Rizal. Pinagalihan ko sa ating tablado ang ating Pagiging Gobernadora, Nina G.A. Linares, upang ipagkaloob ang plake ng pagkilala. At hayaan ito ang aking basahin ng nalaman ng plake. Republika ng Pilipinas, pamahalaang dalawigan ng Rizal, sa pagiging ng pagkilala. Itinawag ako sa Pilipino ito, Ating po pinatawag sa entablado, Kagalang-galang Reynaldo A. Sanuan Jr., pangalawang punong dalawigan at tagapangulo ng Kapulungan. ngayon po hayaan po akong basahin, kilala ng sumpiliko ng pagkilala. Republika ng Pilipinas, pamahalaang dalawigan ng Rizal, sa sumpiliko ng pagkilala. Itinawag ang sertifikong ito kay Kagalang-galang Reynaldo H. Sanuan Jr. MD, pangalawang punong dalawigan at tagapangulo ng Sangguniang Pangdalawigan ng Rizal, bilang taus-pusong pagkilala at pasasalamat sa iyong dedikasyon at tuwang paglilingkod sa mga pamamayan ng dalawigan ng Rizal. Ang iyong walang kapagulang pagsisilbi bilang pangalawang punong dalawigan ay nag-iwan ng tamaan ng kaunlaran, katapangan at nakakao pamahalaan. Naway ang patuloy ay kabuti at hintangin at magsisilbi inspirasyon sa iba dahil ang iyong ipapalingkod sa ating dalawigan. Pinagkaloob ko yung pangalawang sa pagtulong At po para tumanggap ng parangal, atin po tinatawag sa entablado, Kagalang-galang Rosmel D. Gorgora. Tinatawagan ang unang distrito ng Rizal. Ngayon po kung basahin ang tinatawag ng sumpiliko ng pagkilala. Republika ng Pilipinas, pamahalaang pagdalawigan ng Rizal, itinawag ang sertifikong ito bilang taus-pusong pagkilala at pasasalamat sa iyong dedikasyon at tuwang paglilingkod sa mga mamamayan ng dalawigan ng Rizal bilang miyembro ng 30th Sangguniang Pangdalawigan ng Rizal. Ang iyong walang makabulang pagsisilbi ay nag-iwan ng pamana, kaunlaran, katapatan ng mga pamamahan. Naway ang patuloy ay ipagulong at hintangin at magsilbing inspirasyon sa iba gaya ng iyong nagpapalingkod sa ating dalawigan. Ipinagkaloob na ito ng siyang Hunyo, 2025 sa Inarizon Center Resort ng Antipolo, Lagda. Upang parangalan, ating pong tinatawag sa entablado, Kagalang-galang Fernando R. Cabitang Jr. Tinatawagan ang unang distrito ng Rizal. Muli ay akong tinatawag sa entablado ng Kagalang-galang Reynaldo H. Sanuan Jr., Kagalang-galang Rosmel D. Gorgora, Kagalang-galang Fernando R. Cabitang Jr. at Kagalang-galang Romel C. Aliso.
isang taus-pusong pagbabalik at kapilala po sa inyong tatlong termino na hindi matatawa pag-ikot sa aking mahal at kalagyan. Maraming salamat po. At hindi po ay ang panalagpas ng kalatong kaligan ng Rizal. Kalagayan, Nina Rizzi at Barbara Linares. Ito po ang Associate Justice ng Court of Appeals, former Regional Federal Court Judge, Justice Mary Josephine D. Castro. Inanayanan po ang ating Governor Victor Linares at Governor Linares dito po para samahan ang ating Gobernadora Nina Rizzi Linares. Pakitaas po ang aming kamay at sumunod sa akin. Ako si Nina Rizzi Linares nangailangan sa katungkulan bilang purong lalawigan ng Rizal. Nangailangan sa katungkulan bilang purong lalawigan ng Ay taimtim na nanunumpa, natutupan ito ng buong husay at katapatan Natutuparin ko ng puhusay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at na mga iba pang pagkalaan nito at ng mga iba pang pagkaraan nito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito na tunay na mananalig at tatalima ako dito na susundin ko ang mga batas, na susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal mga kautosang legal at mga dekretong pinanitiran at mga dekreto pinag-iral na mga sadyang inilakdang may kapangyarihan ng mga sadyang tinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas sa Republika ng Pilipinas at kung sa kong babalikatin at kung sa aking babalikan ang pananagutan ito ang pananagutan ito nang walang anumang pasubali nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. o hangaring umiwas. Kasi nanawa ako ng Diyos. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations, Governor. At kung ang ibigay ng kanyang mensahe ngayong gabi, atin pong salubungin ang masigabong palakpakan ng ating punong lalawigan. Naglalanggang Nina Rizzi Linares. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga lingkod bayan, kasama natin dito, sa mga pamilya, mga kaibigan, some even flew in just to celebrate the day with us. Good evening. Sa ating mga Rizalenyo, June is an event-filled month. June 11, we mark the 124th anniversary of the establishment of Rizal Province. Then, last June 12, we joined the nation in marking the 127th anniversary of our independence. Pero para sa akin, mayroong mahalagang dahilan yun. Ang anniversary ng Rizal Province
ang Independence Day at ang birthday ni Dr. Jose Rizal. Paalaala sa atin ang lahat ng okasyong ito na ang pagtitiwala at pagpili sa atin ng mga kapwa natin Rizaleño ay may kaakibat na malaking responsibilidad. The name that the province carries is a big responsibility itself. So in our independence, so is our independence as a country. So is the legacy of the decision of our forefathers to establish a province that will stand on its own and carve for itself the future it deserves. As we gather today, let us remind ourselves of that responsibility that has been placed once more on our shoulders by the Rizaleños. By the grace of God, nairaos po natin muli ang isang malaya at payapang halalan dito sa ating lalawigan. Nitong nakaraang 3 taon, marami po akong natutunan. With God's grace, I gained knowledge and experience. But more importantly, I believe I have gained wisdom. For me, wisdom is seeing beyond what's in front of us and understanding what truly matters. And from where I stand, I see both the progress we have made and the greater challenges we need to face in the next years to come. It is true na panatili natin numero 1 ang Rizal as the most competitive province sa Pilipinas. We also consistently rank among the wealthiest local government units. Pero ang mahalagang aral na natutunan ko is that every milestone, every challenge, every success has lessons. And those lessons will now guide us towards the future. Along with our achievements comes great responsibility. Our province continues to grow, and that is something we are proud of. Pero kasabay dito, dapat din mas lumalim at tumibay ang pagkakaisa at pagtulungan natin. After all, sino ba ang tutulong at magmamahal sa Rizal, kundi ang mga tunay na Rizaleño? At malaki rin, hindi tayo nagpapa-impress lang. Totoo ang mga programa. Totoo ang mga proyekto. What we do here in Rizal, we focus on substance. Programs that are designed to last and bring positive impact to the lives of our people. Nitong nakaraang term, marami tayong mga programa at proyekto na naibaba para sa health, education, environment, tourism, infrastructure, at madami pang iba. The likes of our scholarship, we have 11,000 plus scholars. Emergency shelter associations, at daan-daang infrastructure projects, and others. At part ang lahat ng ito ng commitment natin para sa ating mahal na lalawigan. To give every family better health care, more opportunities for education, improved infrastructure, more jobs, and the shared vision of progress. Inumpisan ito ng mga naunang namulong sa atin. We are obliged to continue the legacy and tradition of progress and exemplary public service that they have started. We can do no less. Alam niyo po, nung unang term ko, na-hospital ako, ang sabi ng doktor ko, Nina, you have to learn to take a break. You have to take some rest. Ang sabi ko sa kanya, Doktora, I am sorry. What I'm doing is one big break. And this is my rest. Every time nakikita ko ang mga kababayan natin, pag nakikita ko, pag pagod ako, pag nakikita
nakita ko na sila, doon ako nabubuhay para akong nilagyan ng baterya. And I want to take this opportunity to also thank all of you. I wouldn't have been able to serve the way I did kung wala kayo. Ang aking ever-reliable department heads and employees, nakasama natin sa serbisyo publiko. Madalas alam ko, anak ko ni Dobini, stricta, firm, makulit, demanding of quality service. But you are truly, deeply appreciated. Salamat. Gusto ko rin pasalamatan ang 14 na mayor ng Rizal. Saludo po ako sa inyo. Dahil sa pagtutulungan natin, nakita ko kung gaano kahalaga para sa inyo ang pag-unlad at paglilingkod to ensure the welfare of every Rizaleno. Gusto ko rin pasalamatan ang aking partners, si Vice Gov. Judre San Juan at ang buong sangguniang panlalamitan. Thank you that the first term I had was a very, very encouraging experience. Some of you, well, most of you, had years ahead of me. So, you were guiding me and you were very supportive. Maraming salamat po. You really are like second family. Gusto ko rin pasalamatan my brother from another mother and father, si Kong Jack Guavi. Nang ating nandyan, kaya ng oras, minsan phone calls 10:30 to 2:30 a.m., guiding me, supporting me, and encouraging me. Siyempre, nandiyan din si Pong Dino, the calming one among the three musketeros. For always be patiently explaining things to me along with that. Kung meron tayong calming one, meron din tayong thunderstorm. Ang matapang namin Congressman si Paul Garcia, who always makes me feel safe and secure ang mga ginagawa natin sa lalawigan. Maraming salamat sa inyo dahil po sa inyong lahat, my experience for my first term exceeded my expectations. Tunay kong nakita ang pagmamahal ng tunay na mga Rizaleno para sa Rizal. And of course, while I am honored to serve, I am even more grateful for the love, patience, understanding, and support my two sons, Jack and Titos. Their generosity to share me, sila ang inspirasyon ko, lalo ako nagkakaroon ng lakas sa bawat araw. With them, I see hope. At syempre, hindi pwedeng magpasalamat ako Luscious. Hindi pwedeng magpasalamat ako na hindi ko binabanggit ang paborito kong kapatid, si Mayor June. Alam naman ang balance sa inyo at alam din ko kung niya yan. Dahil bukod sa nagmumukha ako bata pag siya kasama ko. Never siya nag-hesitate magbigay ng suporta, tulong, guidance, lalo na nauna siya sa akin sa larangan ng public service. You're always generous with your time and attention. I will always be grateful and I truly appreciate you, Kuya, at kay Kong Mia. Maraming salamat sa pag-ibig na hindi ikaw ang paborito ko. But seriously speaking, thank you for stepping up, for taking care of Mama and Papa, because June and I would not be able to focus on our roles in serving if you didn't step up without you. Higit sa lahat, ang dalawang tao na nagtulong sa akin ng magmahal at pagpapahalaga, hindi lang sa pamilya,
kundi pati sa bayan. Kung wala sila, wala ako, kaya sila ang sisihin mo. Like what I always say, the wind beneath my wings, my compass, my strength, my first love, my hero, ang superstar ng buhay ko, ang ama ng lalawigan ng Rizal, ang aking ama, Governor Tito Inaras. At ang kauna-unahang babaeng naging punong lalawigan ng Rizal, an environmentalist, an artist, a firm leader, ang architect na pinagmamalaki natin YES program, ang aking ina, Governor Lily Inaras. Tito Lily, gusto kong malaman niyo, pag nag-iikot ako, hindi lang ako nagpapapayat. Pag nag-iikot ako, masaya akong nakikita ang mga kababayan natin. At hinahanap pa rin nila kayo. Hinahanap kayo ng mga Rizaleno. Hindi nila kayo nakakalimutan. And surely, hindi nabubura sa isip at puso nila ang larawan ng kaunlaran na naranasan nila under your leadership. Minsan, aaminin ko, nangloloko-loko lang ako, pero nagsiselos ako. Kasi, minsan, pag pumupunta sila sa opisina ko, sabihin pa nila sa akin, magpapasimple sila, kung gusto lang picture kasama ka, pipicture sila, nasa gitna kami. Pero pagkita ko, yung pangalawang grupo, at lumalapit, yung unang grupo, pumupunta sa ilalim ng retrato ni Go Tito, kaganon. Sabi ko sa kanila, nakikita ko, pero tandaan natin na we do not serve to be remembered. We serve that our people feel valued and remembered. Ang mahalaga, hindi nila makakalimutan kailanman that their province cared for them, that their province, their public service, did its best to serve them and to uplift the quality of their lives. As we begin another term, I am ready to roll up my sleeves and continue the work we have started. Hindi ko magagawa ang trabaho ng mag-isa. Magtutulungan tayo gaya ng lagi natin ginagawa. Maraming salamat po. I am a proud Rizaleno, taas noon Rizaleno. God bless us all, and to God be all the glory.